Wala akong may bigay na pangkuan ng yung nag-aaral na estudyante ko, may bigay na allowance. Hirap pa ako na yung pambili namin ng bigas, walang pagkukunan. Nawala ng trabaho, walang pagkakitaan. Kaya nga yung iba, nagpunta ng Manila, pumasok sa construction, gano'n. Yung iba naman, nangingisda, pero kulang. Sila ang mga trabahador sa asinan o salt farm sa Pangasinan na labis na tinamaan ng kahirapan dahil sa pagsasara nito noong 2021. Ngunit bago patuloy ang magsara ang asinan, problema na rin ng mga tauhan dito ang maliit na sweldo at delayed pang pasahod sa kanila. Maraming pamilya ang umaasa sa asinan sa Barangay Zaragoza sa bayan ng Bolinao. Halos lahat ng pamilya sa kanilang barangay ay minana na ang pagtatrabaho sa asinan. Kaya nang magsara, Di wala na akong trabaho, hirap na talaga kami. Nung walang pang-allowance yung anak ko. Tapos nung ma'am, naglambat na lang ako diyan sa dagat. Yung gabi, pumunta ako, may nakuha akong isda, binibinta naman ng misis ko. Yun ang pinagbibili namin ng pagkain namin. Tapos pag may matira yung pangbili ng pagkain namin, yung nanding ang pang-allowance yung mga anak ko, ma'am. nagkaroon ng pag-asa sa asin ang mga Pangasinense nang maluklok bilang gobernador si Ramon Monmon Gico III. Binuhay ang 473 ektaryang asinan sa Barangay Zaragoza sa Bolinao. Nang mabalita ni Arnold na magbubukas ang asinan, isa siya sa nagboluntaryong maglinis sa mga salt beds. Nagsikap kami na tumutulong sa kanila. Tuwang-tuwa ako, ma'am. Nagpapasalamat ako kay Gob na nakuha ako. May pangbuhay na ako sa mga pamilya ko. Disyembre 2023, nang magsimula ang operasyon ng Pangasinan Salt Farm. 100 Pangasinense ang nabigyan ng trabaho. Halos daang-daang libong kilo ng asin agad ang naani. At noong Pebrero 2024, umabot sa mahigit 800,000 kilo ng asin ang naani sa pasilidad. Dahil sa matagumpay na pamumuno ni Governor Gico, ang Pangasinan ay naging major supplier ng asin sa buong bansa. Naibalik ang tatak at galing ng Pangasinan. For the first time, the province or the government of Pangasinan reclaimed the historic significance of who we are. People who live in the place where salt is made. Pangasinan. No other governor had taken up the cudgels for the salt-making industry in order to liberate ourselves from the dependence on imported salt. Kasunod nito, ang paggaan ng buhay ng pamilyang Pangasinense. Ang dating delayed na sahod, naging regular na. Ang 200 pesos na arawang sahod ay umaabot na sa 709 pesos. Nakakuha ko ng motor ko, yung nakabili kami ng TV namin, tapos nabibigay ko lahat yung yung hiningi yung mga anak ko na gustong bilhin na pagkain. Maraming nakapasok na kagaya ko na empleyado dito. So, nagpapasalamat kami kay Gob na nabuksan niya to. May mga nagtatrabaho na kasi na doon sa Pampanga, sa Manila. Kaya nga sabi ko nung nabalita nila, uwi ka agad. Nag-apply sila. Kaya sila naman ang nakuha. Kaya nga pasalamat nila eh. Dahil nga makakapiling ulit nila ang kanilang mga pamilya. Tuloy-tuloy ang galing ng Pangasinan hanggat nariyan si Governor Gico.